Good day everyone, I am Aljoher M. Amron, the reporter of Group 3. The topic for today is population mean, variance, and standard deviation, group data and group data. Hi guys, upang makakuha natin ang population mean, variance, and standard deviation of group data, ito yung mga formula na gagamitin natin. Mean, ito. Tapos variance, ito ang gagamitin natin upang ma-solve natin ang variance. Ito yung mga formula. Standard deviation, ito yung example ng group data, population mean, variance, and standard deviation. Example, the frequency, the table of the monthly of salary of 20 people is given below. Ito yung mga sa 20 katao, sumasweldo sila ng sa 3,500, may nagasweldo na 5. Ganun din yun sa 4,000, 8 ang sumasweldo. Tapos calculate the mean, variance, and the standard deviation of the salary of these 20 people. Upang ma-solve natin ito, kailangan natin gumawa ng data table. Kapag tapos natin gumawa ng data, table ng data, ito na siya. Salary x fx fx x minus u square at x parenthesis x minus u squared. Yan. Upang ma-solve natin tong fx, kailangan mo daw yung x, yung 35 ita-times mo lang daw sa 5. Kapag ano ang lumabas na ito sa 35 times x, ang kalalabasan nun 7,500. Ito, wait lang. Yung value ng x daw ay ita-times mo lang daw sa 5. Ito, 35 times 5. Lalabas 7,500. Ayan o. Yan, isusulat mo dito sa fx. Pakasulat mo sa fx, ganun din procedure ang gagawin mo upang makuha rin natin yung value ng iba ng fx. 4,000 times 8 mo lang. 4,000 times 8. Kalalabasan yan ng 4,000 times 8 is 32,000. Yun, 32,000. Ito guys, 4,000 times 8. Ang kalalabasan yan ay 32,000. Lagay mo rin yan. Ganun din sa 4,200 times 5 mo lang rin. Lalabas niyan ay 21,000. 21,000. Ganun din yan. 43 times 2 mo lang. Kalalabasan yan x 1,600. 600. Yan na. Upang makaproceed po tayo sa x minus 1, ay kailangan muna natin kunin ang mean ng nating given. Upang makuha natin yan, di ba sa mean, upang makuha natin ay mu equal x summation fx over n. Ganyan. Upang makuha natin, kukunin natin ang buong summation na ito, buong sum ng fx. I-add lang natin 7,500 times 32 times 21,000 plus 6,600. Kalalabasan yan ay 7,900. Yan na. Ayan na siya.
Di ba nakalagay yung n natin is 20. Nasa given na para yan, 20 ang given natin sa n, 20. Yan, i-divide mo lang yung 79,100 divide 20, kalalabasan yan ay 3,955. Yan na po. Upang makasagot tayo dito sa XQ ay kailangan mo daw yung X daw ay ma-minus mo daw sa mean. O 3,955 minus 3,955, kalalabasan yan ay negative 455. Yung 455 tama. Check natin sa calculator ha. Ito, pag chinek natin sa calcu, ito ang lalabas, negative 455. Ayan o, ayan po siya. Ayan po. Ganun rin po, upang masolve po natin gano'n, ganun rin po ang gagawin nyo po. 4,000 minus 3,955. 4,000 minus 3,955, kalalabasan yan is 45. Yan, 45. Same rin po ang procedure, no? 4,200 minus mo lang sa 3,955, ang kalalabasan yan ay 245. Yan, same rin po. 4,300 minus 3,955, kalalabasan yan ay 345. Ayan, meron na tayong mga sagot dito sa X minus Q. May mga nasagutan na natin. Next dito, para masolve natin tong x parenthesis x minus u squared, ay kailangan mo lang kukunin ng square nito. 455 times 404 times 455 din. Ang kalalabasan yan is square root man ang hanapin natin. 455 times 455, kalalabasan is 207,000.0.25. Yan po, same po sila sa calculator. Ganun din po ang gagawin po natin upang masolve rin po natin dito. 45 times 45, 2,000 20.25. Yan po. Yan po. Next, ganun din po ang gagawin. 245 times 245, ang kalalabasan yan ay 60,000.0.25. Ganun din po yun. 345 times mo lang sa sarili niya. 345 times 345, kalalabas yan 109.0.25. Yan, napit na tayo. Lapit na tayo. Okay. Yan. Ito na yung mga value. Next, upang makaproceed tayo dito sa f parenthesis x minus u parenthesis squared. Okay. Tatimes mo lang nyo po yung 207.0.25 times 5. Ang kalalabasan po niyan ay 1,000,000.035. Si value ng 5 ay itatimes mo lang daw dito sa 207.0.25. Kalalabasan niyan ay 1,000,035,000
125. Yan po, same po sila. Same procedure rin po upang makuha po natin yung the rest. The rest 8 times 2,000.025 times 2.025 times mo lang 2,000.25 pesos times 8, ang kalalabasan yan ay 16,200. 200, ganun din po yun. 60,000.25 times 5 mo lang, kalalabasan yan ay 300,125. Ganun din po yun. 200 to 119,025 pesos equal, i-times mo lang sa 2, times mo lang 119 times 100,000.25 119,025 pesos times 2, lalabasan yan ay 238.0.50. I-check natin guys. $11, 19, 0.25. Yan. Times 2 mo lang. Kalalabas ay 2,308.50 pesos. Ano? Same po sila sa calculator. Dito na tayo next sa variance. Paano ba natin kunin ng variance? Kailangan natin kunin ang summation F parenthesis x minus u parenthesis squared. Kukunin natin ang sum nito. Buong alaga nito. 1,035,125 plus mo lang sa 16,200, 300, 125, 238, 0.58 is 238,050 pesos. Malalabasan yan ay 1,589,500. Yan guys. Yan. I-check natin sa calculator. Para ito guys. 1,000,000 plus 16,200 plus 325 plus 238.50 at ano po, same po lumabas 1,589,500. Ito po, ayan na po. Ganon rin po ang gagawin po natin. 1,589,500 divide 20, kalalabasan yan ay 700,475. Ito po yung population variance. Yan po ang population variance. Upang makaproceed po tayo upang makuha natin ang population
standard deviation, kunin mo lang ang square netong 700,475. Ito na. So, yan o. Ayan po. 700 for 475 square. Kalalabasan niyan ay 281,091 pesos. Nice. Pang makasolve po tayo ng group data. Ay guys, dito naman tayo sa ungroup data. Mean, mu, x. Ito yung mga formula gagamitin. X over n. Wala yan. Sa sample variance to. Yung ganito. Variance squared equals summation x minus u this square over n. Ito yung mga gagamitin natin formula. Variance equal summation x minus u squared over n. Ito yung mga example ng ungrouped data. Find the mean, variance, and standard deviation of the following score. Ito po yung mga 6, 7, 10, 11, 11, 13, 16, 18, 25. Pang makaproceed po tayo, ay gumawa po ulit tayo ng table, data sheet. Ito po. Upang pagkatapos natin gumawa ng table ng ungrouped data, ito 6, 7, 10, 11, 11, 13, 16, 18, 25. Upang makaproceed po tayo sa x minus u, ay kailangan muna natin kunin ang summation of x. Paano ba kunin ang summation x? Ipa-plus mo lang 6 plus 7 plus 10 plus 11, 11, 13, 16, 18, 25. Kalalabasan yan, kabuuan yan, pag nahad na natin ay 107. Local ganyan. 6 plus 7 plus 10 plus 11 plus 11 plus 13 plus 16 plus 18 plus 25. 117. Kita ba? 117. Ayan po. Oh, kunin na muna natin yung mean. Di ba ang mean, formula ng mean ay mu equal x over n. Ito po siya. 117 divide mo lang sa 9, kalalabasan yan ay 13. Yung upang makuha natin yung x daw, yung 6 daw ay ima-minus daw natin sa value ng mean, 13. 66 minus 13, 6 minus 13 equal negative 7. Ganun din yun, negative 7. Tama, negative 7. Ganun din ang gagawin natin. 7 minus 13, negative 6. Negative 6. Tapos 10 minus 13, negative 3. Tapos 11 minus 3, negative 2. Siyempre naman sila ng 11, negative 2. Tapos 13 minus 13, minus 13 is 0. 16 minus 13 equal 3. 18 minus 13, 5. 25 minus 13, 12.
Upang makaproceed tayo dito, kailangan natin kunin ng square root ng 7. Madali lang naman yan. 7 times, ito times mo lang sa kapareha niya. 7, negative 7 times negative 7. Ayan, negative 7 is equal 49. 49. Ayan din yan, no? 49. Ano? 6 negative 6 times negative 6, 36. 36 time right. 3 negative 3 times negative 3, 9. Negative 2 times negative 2, 4. Dahil same rin sila ng value, 0 is 0. 3 times 3, 3 times 3, 3 times 3 is equal 9. 5 times 5 equal 25. 12 times 12, 12 times 12 is equal 444. Upang makuha natin ang variance ay kailangan natin ng summation x minus u squared. Kukunin natin ang i-add lang natin ang 49, 36, 9, 4, 4, 0, 9, 25, 144. I-add lang natin. I-add lang daw natin summation. 49 plus 36 plus 9 plus 4 plus 4 plus 0 plus 9 plus 25. Okay. Ano pala? 25 plus 44. Ang kalalabasan niyan is tapos natin mahadto, ang kalalabasan niyan ay 280. Ano siya? Ano ba yung formula natin upang makuha yung standard variance? Ito na yung value ng summation of x minus u squared. Tapos yung n natin is 9. And pag 280 minus 280 divide 9 is equal variance square 31.11. Yan po ang standard deviation. Hindi, variance pala, population variance. Upang makakuha kunin natin ng standard deviation ay square, kukunin lang natin ng square ng 31.11 is 5.58. Ito po ang standard deviation. Thank you po. Dito na po nagtatapos ng ating report. Maraming salamat po. Sana may natutunan kayo.